Okay, so I love Puerto Galera. So welcome to Puerto Galera Park. Ano confirm no, mulye. Mulye, ang alam kong mulye yung parts ng sasakyan, di ba? Para ma-absorb yung shock mula sa mga bumpy na mga roads. Oh, ito yung barko nila dito. Ano to? Barko ba to ni Magellan? So nakalak pala to dito, so maaaring hindi natin siya pwedeng daanan, no? Bawal. Pero siyempre, for today's video is isasama ko kayo dito sa aking tour, review and vlogs sa Puerto Galera. The amazing Puerto Galera, no? So pero sa akin nga maganda lang siya pero hindi siya amazing. Oh, wow, mayroon siyang wow factor pero hindi siya amazing. So it's Puerto Galera. May mga ano dito, mga yate, may mga fast craft. So isa diyan sa nakikita natin, maaaring sakyan natin mamaya papatawid ng Zamboanga, Batangas City. Okay, Mulye Park. So bawal na tayo pumasok dito kasi may barricade, pero dahil nga parang naka-usli siya, baka pwedeng puntahan, no? Sige, puntahan natin. Di naman siya nakalagay na restricted area, not allowed to enter. Di respetuhin natin yun, pero dahil nga naka-osli siya, ibig sabihin may pumapasok pa rin dito. Yun nga lang ay hindi na siya pwedeng isagad sa pinakadulo. So dito na area ay malinis ang tubig. Malinis means walang makikitang mga basurang palutang-lutang, malinaw yan. Although may mga basura pero ano lang, minimal masyado. So wag na lang sigurong amazing, welcome to amazing Puerto Galera, kundi ano na lang, welcome to wow Puerto Galera, ayan, or the beautiful Puerto Galera. Ito ha, ano to ha, Mulye Park. Wait lang, hanggang saan to? Okay, so meron ditong okay, ito yung tinutukoy ng mga bata, mga estudyante doon sa park na hindi pa pwedeng pasukin kasi sarado pa daw, nakalock pa. So yun yung tinutukoy niyang locks. Ibig sabihin itong canopy walk na to, yun, canopy walk. So yung sa Iloilo kasi sa Sunrise Boulevard, hindi ko nasabi yung term canopy walk pala. So itong canopy walk na to ay open, no? Ganda, di ba? Amazing, hindi rin. Maganda lang. I mean maganda. Yun na yun, maganda. Okay na yun ha. Maganda, wow. Ganda dito. So sure, ang ano kasi doon sa may Pico del Oro, alam niyo yung Pico del Oro sa Batangas, sa Nasugbo. Ano yun parang boundary ng Nasugbo and Ternate ng Cavite. Nasugbo Batangas, tapos Ternate is Cavite. So parang nagiging boundary yung Pico del Oro. Doon mas amazing doon kasi nga nakatago din siya parang ganito. Tapos yung mga yate nila Villar, ganyan, mga mayayaman, mga C family. Hindi siya amazing din wow lang, ganda, di ba? Breathtaking view. So dito naman maganda ang view, breathtaking view siya. Sorry ha, baka sabihin yung mataas yung standard ko, hindi naman, kumbaga sadyang ano lang, sa ano lang tayo, sa reality. Pero akin lang yun na, maaaring iba yung perspective ko sa inyo, di ba? Baka sa inyo to, amazing na to sa inyo, wow na to, di ba? So I mean wow siya, wow maganda, walang ano dot question. Wow, maganda. May mga yate, may mga private na mga bangka, dami. So kung pagkadali naman ng mga yate nga, mas maganda sa Pico del Oro sa may ano. Punta kayo ng Papaya Beach Resort sa may Nasugbo, Batangas, at doon yung makikita ang napakagandang mga yate, tapos ang ganda ng formation ng mga bulubundukin. Basta maganda siya. Pico del Oro and Papaya Beach Resort. Ganda kaya niya, no? Okay, so yun ha, bali ang nakalagay kasi doon sa anahan na the most beautiful bay in the whole world. So tingnan natin ha kung totoo ba talaga siya. I mean, ibig sabihin kayo na humusga sa mga tao dyan na nakatira sa ibang bansa, mga taga Europe, taga America, taga East Asia, taga Africa, taga Americas. Paki-comment ha kung meron pa bang mas gaganda dito, kasi meron akong mga kaibigan kasi ng mga taga Jordan, nagtatrabaho sila, meron silang area pinapakitang ganda ng bay.
mga basta maganda. Tsaka yung sa parang Montenegro ba yun or Morocco, basta somewhere mga ganyan lugar, ang ganda ng bay nila. So I don't think so kung ito yung magiging pinakamaganda sa buong mundo since hindi pa naman nakapaglibot sa ibang bansa. So ito pa lang. So ang husga dito is kayo nang bahala diyan ng mga nanonood, no. So paki-comment daw. So ito na yung pinakamagandang bay sa buong mundo. So tingnan natin ha yung magiging sagot ho ninyo. So ako, wala ako sa posisyon na makapagsabi no na yes or no. Kasi nga hindi ko pa nalibot yung mga magandang bay or mga bansa sa buong mundo na may mga magandang bay or may mga gulpo, may mga bay gaya nito. So ito yung pinakamagandang bay sa buong mundo. Okay sana kung Pilipinas, no? Pwede pa yon. May laban. Sa ano pa lang, Siquijor. Ganda ng bay ng Siquijor ha. Pwede ka nang maligo sa sobrang linis ng tubig. Sobrang ganda. Ayan ang mga yate nila. Dami. So ano kaya ang mga factors? Ano yung mga criteria for judging, no? Mga dapat i-consider para masabi nating beautiful, most beautiful ang isang bay. Ha? Is it safe para sa mga nakadaong ng mga sasakyan, pandagat? O dahil safe sila sa bagyo, ganyan. Nasa tingin nyo, no? Pwede ba yon? Or yun ba yun? Anyway, so 2:45 tayo dapat nasa port na. So alauna pa lang. So bilisan natin ang paglalakad at pag-iikot nang sa ganun ay mas mapadaling matapos. Okay na, ito nakalagay, nakasulat. The most beautiful base in the world. Sana sa tingin nyo. Ha, legit ba yan ang Muelle? Parang may Muelle din sa sa Iloilo. Muelle Hotel, tama ba o street? Oh, Puerto Galera, the diving capital of the Philippines. Okay, diving, pwede. Hello. So sa diving hindi ko alam, no. Diving, di ba Coron or somewhere, I don't know. Hindi ko alam yan, wala akong idea. So lipat tayo sa kabilang barko. Doon kasi pwedeng puntahan. Allowed daw. Uy, may mga dito, mga street foods, mga vendors. Puerto Galera Biosphere Reserve. Puerto Galera Man and Biosphere Reserve, listed by UNESCO as a conservation area under MAB program in 1977. Puerto Galera MAB Reserve, no? Man and Man and Biosphere, that's why MAB. Puerto Galera Biosphere Reserve is situated in Mindoro Island, about 120 kilometers south of Manila. Its 23,200 hectares make up the northern tip of Mindoro Island and are bounded to the north by the Verde Island Passage, to the west by the Camarong River, to the east by the municipality of San Teodoro.
Ecosystems represented here are savannas and grasslands. Ecosystem savanna, okay. Dipterocarp forest, mossy forest. Savanna kasi yung, di ba, yung may mga hayop sa ano, Africa, savanna, Africa. I don't know. So bakit ito savanna? Grasslands, okay. Dipterocarp forest, mossy forest, mangrove, coral reefs, and coastal ecosystems, as well as agroforestry systems. A wide variety of endemic species are present, including tamarau. Yun ang gusto ko makita sana. Babalos mendorensis. The traditional source of income used to be fishing and subsistence agriculture. However, after the boom of tourism at the end of 1970s, the service sector became more and more important. The conservation of coral reefs has been recognized as one of the main tasks of the Biosphere Reserve, since healthy coral reefs are important for the conservation of biodiversity, the maintenance and the traditional lifestyle and culture, tourism revenues, education and research. Yun, no? So baka dahil siya siguro tinawag na amazing, the amazing Puerto Galera, dahil dyan pwede, no? So at least ngayon na naribat ko na, no, yung aking sinabi kanina na hindi siya amazing. Oo, kung amazing nga yung interpretation, yung impression, yun, di ba? First glance, first look, so wow, amazing. So hindi kasi ganun yung nararamdaman ko or nakita ko, kaya yun, sabi ko maganda siya pero hindi siya amazing. So baka ito yung rason, no, bakit siya amazing. And let's go to bay, the most beautiful bay of the world. Ito ba, totoo ba siya? So baka ito din ang dahilan, no, dahil sa UNESCO Biosphere Reserve. So pwede. Okay? So hindi tayo pwede i-discredit, no, kasi may ano na nga, may award na nga, may record na nga, may resibo, no, may mga katibayan na nga siya. Tapos kukontrahin pa rin ba natin, which is basta maganda siya, beautiful, nice, wow view, so amazing, yun na nga. So okay, amazing na siya, amazing. Hello. 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 Oh. So amazing siya kasi mga bata naglalaro. Isa yan sa mga gusto kong makikita, no, senaryo, yung mga masasayang mga bata, walang takot, walang pangamba. Okay. So yun, nakita nung ano pala, nung una kong sinabi na wala akong nakita mga nagtitinda, mga vendors, mga naglalako, nag-offer na mga chicharon, ganyan, mani sa port yung pagkababa natin. And isa yun sa aking tinignan na rason or parang indikasyon na kaunti na ang mahihirap sa lugar sa Puerto Galera. So ngayon andito ako sa bayan, tsaka doon sa may White Sand Beach. Doon ko nasabi na mayroon pa lang mga natitinda. So ibig sabihin may mga present, no, ma-feel natin, mararamdaman natin yung presensya ng mga less fortunate na mga kababayan natin so dito. Pero hindi pa rin siya ganun kadami, ha. The number itself can say na 16% is not bad at all para sa isang tago, hindi man tago, para sa isang small town. Pero highly sila, ha, I mean first class income municipality. Okay, ito yung kailangan ng pay. Ganda, no, tignan, no, yung mga bangka. Ang ganda ito yung sa drone. Hindi tayo makapagpalipad dito gawa nung grabe yung hangin. So makalipad naman pero hanggang 10 meters ganyan, 20 meters. So hindi siya sapat, hindi siya enough. So okay na, hindi na tayo pupunta pa dyan sa unahan. Babarko pa ba tayo? Sige, let's go. Ano kaya ang historya nito? Wala man tayo nakitang lapida para mabasa sana. No, wala ba tayong mabasa dito na history sana. Wait lang, tunay ba to? Gawa ba talaga sa kahoy o o simentado? Ano ba to? Parang replika lang. Okay, let's go to loob. Yan. So barkong panigma pala talaga siya, pero tingnan natin. Simento. Hindi siya yung metal, bakal. So ibig sabihin replika nga lang talaga to. Okay, so may mga nakasulat dito marami. Yan, sinandigan. Pero siyempre, muna tayo i-explore sa pinaka-loob. Okay, so ito, ibig sabihin, ba't na yung nag-iihi dyan? Anyway, okay, so, canyon. Dito tayo, basa. Baclayan, the home of the area, Mangyan.
A great population of the area, Mangyan tribe resides at barangay. Baclayan. Wala namang kinalaman sa ano. Ito sana. Okay, sige, Baclayan, no? The home of the area, Mangyan. So, parang mga tribo, no? Parang just like sa Davao City. Meron tayong mga mga Obo Manobo, Ata, Tivoli. Santo Niño, the multiverse habitat. Okay. Aninwan, the majestic backdrop. Okay. Villaflor, Cascading Rapids. Dulangan, San Isidro. San Isidro, ito na yung white sand. Yan, may mga water activities. Alak-alak. Okay. Balatero. Mga barangay. Barangay San Isidro, Barangay Dulangan, Barangay Villaflor, Barangay Balatero, Barangay Sabang, Barangay Palangan, Barangay San Antonio, Aninwan, Santo Niño, Baclayan, Tabinay, Poblacion, and Sinandigan. So, ibig sabihin, the municipality of Puerto Galera consists of 7, 8, 9, 10, 7 plus 6. So 13 barangays. Okay. So akit tayo sa taas. Ano meron dito? Okay, white sand. Yan ang itsura ng white sand dati nung wala pang mga hotels. Yun pa lang, maliliit. Galing, ang ganda. Yan, mga sinaunang mga larawan ng mga gusali, maaaring munisipyo. This was taken last June 24, 1960. Sakay ang mga kababayan nating mga taga Mindoro. Saan ang punta? Saan ang tungo? Okay. Wind farm. Okay. Ito gusto kong mapuntahan sana. Actual. Kasi kita lang to kapag ka nasa Puerto Galera. Pero sige lang, minsan punta tayo dito. Windmill. Kasi hindi tayo nakapunta ng windmill sa Guimaras. Hindi tayo nakapunta ng windmill sa Aklan. Hindi tayo nakapunta sa windmill ng Ilocos. Siyempre, hindi pa tayo nakapunta ng Ilocos eh. Ito yung tsura sa taas. Okay. Water sports activities. Yes, White Sand Beach. Sa mga pupunta dito sa White Sand Beach, tanungin nyo ang inyong mga accommodation hotel owners, basta tatanong kayo kung safe pa ang lugar para sa mga gamit. Yan. Huwag kayong pumunta dito sa White Sand Beach. Pwede kayong pumunta dyan, mag-explore kayo dito sa area na yan, pero huwag kayong mag-iwan ng mga mamahaling gamit doon sa malapit sa kahoyan, kasi sa ilalim niyan may mga bakanting spaces, espasyo na doon papasok ang tao tapos kukunin nila ang gamit ho ninyo. Ano yan ha? Just in case lang. Anyway, the Hype JDC's party boat. Okay, ayan na. History of Puerto Galera. Ito na. It is said that Puerto Galera was discovered by the Spaniards in the early 16th century. They found it to be haven for their trade ships during heavy squalls and typhoons. Hence the name Puerto de Galera, which means Port of Galleons in Spanish. Founded in 1574 as the capital of Mindoro, Puerto Galera is one of the oldest settlements of religious missionaries in the island. Originally located at Lagondian, now a place called Minolo, the town had to be relocated to its present site due to frequent Moro raids. It was then named Puerto Galera. Spanish galleons traveling from Mexico and Spain sought refuge in Puerto Galera during stormy weather before proceeding to Manila in 1837. Proceeding to Manila. In 1837, the seat of government was transferred to Calapan. Guarding the coast of Puerto Galera was a Spanish warship, the Il Cañonero de Mariveles, which sank during a powerful storm on November 18, 1879. A commemorative cross was erected in Muelle as a tribute. Ayun, so ito na yun, no? So ang tawag ko nito ay Canyon Galleon. Cañonero, El Cañonero de Mariveles.
guarding the coast. So ito yon, no? Ito na ba yon yung ating kinatatayuan or ano, pinasukan niloob. So yan, ito na nga siguro yun. At yun dun sa kabila din siguro. So parang dalawa, no? So El Cañonero ang tawag. Okay, asa na to yun? El Cañonero de Mariveles as a tribute in Muelle. During the overthrow of the Spanish government in Mindoro from 1898 to 1900, revolutionaries from Puerto Galera played an active role under the leadership of brothers Miguel and Stanislao Barrobias Sr. In the American occupation, Captain Robert Offley was appointed as a military governor on November 2, 1902, and Puerto Galera once again became the capital of the province until 1903. Finally, on December 7, 1927, the municipality of Puerto Galera was officially created through the passing of Act 3415 by the Philippine Congress. Today, the picturesque Puerto Galera stands as the center of the tourism in the province. Indeed, no? So, grabe ka, no? Grabe ka, kahit na paano, makikita talaga natin na lively pa rin naman, no? Alive and kicking pa rin naman ang turismo dito sa Puerto Galera. So, in some point, as a Filipino, happy tayo para sa ating mga kabayan ng mga taga Puerto Galera / taga Mindoro. Kasi nga, tourist money, isa sa pinaka source of income ng mga taga rito. Okay na, so we're done. Babara tayo. Thank you for watching. Okay na ba tayo? So, the most beautiful bay, nung una, question ko siya. Ngayon is parang masasabi kong yes, I think pwede, no? Possible. May chance. Tapos, ano pa masunod? Wow, amazing ba siya? Amazing. Ayun, nung una, sinabi ko rin, parang hindi siya amazing, no? Just like, wow lang, tapos maganda and wow. So, didn't think na ganyan siya ka-amazing pala, no? Sa history siguro. So, parang yun siguro yung kanang, pinaka sources, no? Or pinaka ground or pinaka basis. So, bakit Awawuga, Puerto Galera, and bakit most beautiful bay in the world. Okay, ingat and bye-bye.